refuse to believe that. Sabad naman ang baritonong tinig na lalaki na kasunod sa pila. Nagbigay daan ang babae at tumambad sa paningin ni Marian, ang isang gwapo at matikas na lalaking nakasuot ng puting t-shirt at fatig na pantalon. Napaangat ang isang kilay ng dalaga. Huwag sabihing ang gwapong sundalong ito ay isa sa mga tagahanga niya. Hindi ako naniniwalang ang isang maganda at sikat na manunulat na katulad mo wala pang nobyo. Anang binata bago pa makapag-react si Marian. No ma'am, I really don't believe that. Dugtong nito at tinunghayan ang mukha ng dalaga. Wala akong boyfriend dahil hindi naman ako dalaga. Naisipang sabihin ni Marian. Inabangan ang magiging reaksyon nito at lihim siyang natawa nang makitang nagunot ang noo ng lalaki. I'm already married, sir. Married? Sabi naman ng matabang nobilista na katabi ng dalaga. Di ba wala ka pa namang asawa, Marian? Tumigil ka nga, Tita Dorina. Aniya, siniko ang kasamahan sa ginawang pagbisto sa kanya. Well, I told you, I don't believe you. Anang lalaki at nakangiting inilapag ang pocketbook sa harapan niya. Hindi maunawaan ni Marian kung bakit bigla na lamang nataranta ang puso niya nang tumambad ang mapuputi at pantay-pantay na ngipin nito. May kung anong pang-aakit ang lalaki at hindi niya magawang bawiin ang pagkakatitig sa mukha nito. It's for Angel, and my name is Ruel, Lieutenant Ruel Arcega. I will own you my heart if you give me your phone number. And why would I do that, Lieutenant Arcega? Tanong niyang naintriga sa interes na ipinapakita nito sa kanya. Because you will lose your opportunity with Mr. Wright, that's why. Buong kumpiyansang pahayag naman ito. Mr. Wright ha? Napapailing na pinirmahan na lamang niya ang pocketbook at pagkatapos ay ibinalik niya ito sa lalaki. And who is this Angel? Your Miss Wright? Angel is your 13 years old fan. And Miss Wright na sinasabi mo na may, ngayon ko palang makikilala. Talaga? Ang mabuti pa siguro'y, bigyan daan mo na ang iba pa bago pa sila magalit sa'yo. Marami pa ang magpapapirma at wala akong panahon para makipagbulahan. Ani naman ni Marian na magama na iinis sa pagiging presko nito. Nakangiti pa rin sa lalaki. Not until you give me your number, your own number. I don't have a phone. Sabi niya para matigil na lang ito. Ibinaling sa mga tagahanga ang pansin, ngunit nadismaya na makitang bagkus na mainis kay Ruel ay naaaliw pa ang mga ito sa pagungulit na ginagawa sa kanya ng lalaki. Hindi pa rin ako aalis dito. Nakangiting sabi ni Ruel na tila nakakaramdam na ng panalo. Napabuntong hininga naman si Marian bago sinabing, alright, kung talagang mapilit kang makuha ang phone number ko, bumili ka muna ng 50 kopya ng libro ko. Kapag nagawa mo yon, saka mo pa lamang mapapatunayan na hindi mo gustong kunin ang number ko para lang ako guluhin. Nang walang reklamo, umalis si Ruel. Inakala ni Marian na tapos na ang pangungulit sa kanya nito. Laking gulat pa niya nang makaraan ang humigit kumulang kalahating oras ay makabalik ito sa kanya. Dala ang 50 kopya ng kanyang libro, gaya ng kondisyon na hiniling niya rito. Well, sabi ng lalaki at alam na niya ang ibig sabihin nito. Nang araw na iyon matapos ibigay ni Marian ang phone number niya kay Ruel, nagsimula ang pagbabago sa buhay ng dalaga. Ang inakala niyang kalokohan nito ay totoo pala, pagkat hindi nagtapos sa pagtawag-tawag sa telepono ang panliligaw sa kanya ng lalaki. Isang araw ay bigla na lamang itong sumulpot sa pintuan ng apartment na inuupahan niya. Dala ang 3 dosena ng pulang rosas na maayos na nakalagay sa basket. At mula noon ay madalas na siyang dinadalaw ni Ruel. 3 dosenang pulang rosas ang laging daladala, kasama ang isang kahon ng mamahaling chocolate. Bukod pa sa katotohanang unang kita pa lamang niya rito, ay agad nang nabihag ang puso niya. Sino nga ba ang hindi mahuhulog sa mga kamay ng isang romantikong lalaki? Pagkaraan lamang ng 1 buwan, tinanggap ni Marian ang pag-ibig na iniluluhog sa kanya ni Ruel. Kahit pa nga noong unay
hindi niya pinangarap na magkaroon ng nobyong pulis. At ngayon habang binabalikan niya ang mga alaala, ay wala siyang maramdamang pagsisisi. Sa loob na mahigit 2 buwan mula nang sagutin niya sa Ruel, ginawa ng lalaki ang lahat upang maipadama sa kanya kung gaano siya kaimportante sa buhay nito. Sakaling sila nga ang para sa isa't isa, nakahanda na siyang harapin ang buhay asawa ng isang pulis. Nakakikilig naman pala talaga ang love story ninyo ni Ruel. Wika naman ni Nana Esper na nagpabalik kay Marian sa kasalukuyan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Tiyak darating ang araw. Isusulat niya ang kwento nila ni Lieutenant Ruel Arcega. At ngayon, hihintay na muna niyang magkaroon ng magandang katapusan ang kwento nila ng binata. Ruel anak. Panimula ng sulat ni Don Alfonso. Agad na nagtiim ang mga bagang ni Ruel nang may kung anong humaplo sa puso niya sa ginamit ng dating panimula ng ama. Matapos magpawala ng isang malalim na buntong hininga, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa sa nilalaman ng sulat. Kung binabasa mo ang sulat na ito, nangangahulugang hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataong muling magkita pa. Ruel anak, gusto kong malaman mong kailanman ay hindi ako nagkaroon ng paborito sa inyong dalawa ni Victor. Pantay ang pagtingin ko sa inyong dalawa at pareho ko kayong mahal dahil mga anak ko kayo. At kung may mga pagkakataon mang sa palagay mo'y mas pinapaboran ko ang iyong kapatid, iyon ay sa kadahilanang gusto kong mamulat ka sa katotohanang hindi mo makukuha ang mga gusto mo sa pamamagitan ng pagre-rebelde. Inakala kong iyon ang pinakamabuting paraan upang ipanuto mo ang iyong buhay. Ngunit nang umalis ka sa hasyenda at ituloy mo pa rin ang kagustuhan mong maging isang pulis, ay napag-isip-isip kong nagkamali ako mula pa sa umpisa. At masakit tanggapin, bigo akong mapagkasundo kayong dalawa ni Victor. Ngayong wala na ako, sana bigyan mo ng puwang sa iyong puso ang pagpapatawad. At sa wakas ay tanggaping iisang dugo ang nanalalaytay sa ugat ninyo ni Victor. Sa kahit anong mangyari ay kapatid mo pa rin siya. Kung para sa iyo ay isang malaking kasalanan ang minsang minahal ko ang kanyang ina, ay patawarin mo ako. Pero gusto kong unawain mong hindi ko man mahal noong una ang iyong mama, ay natutunan ko rin siyang mahalin. At iyon ay dahil sa iyo. Batid na may kapal na hindi totoo ang iniisip mong wala akong minahal kundi si Maya at ang anak naming si Victor. Sa magkaibang paraan ay minahal ko kayong lahat dahil bahagi kayo ng buhay ko. Nais ko ring ipaunawa kung bakit iniwan ko ang pamamalakad ng hasyenda sa kapatid mo. Para din naman ito sa kapakanan ninyong dalawa. Hindi sa wala akong tiwala sa kakayahan mo. Nagkataon lamang na higit ang kaalaman ni Victor sa agrikultura. At sa lahat ng mga pagkukulang ko at nagawang pagkakamali sa pagpapalaki sa iyo, humihingi ako ng kapatawaran. Mahal kita anak, at sana'y mapagbigyan mo ang huling kahilingan ko. Ituring mo na sanang tunay na kapatid si Victor, gaya ng turing niya sa iyo. Ang iyong ama, Don Alfonso Arcega. Matapos basahin ang sulat ay parang sining nagbalik sa alaala ni Ruel ang nagdaang kabataan niya. Naalala niya nang una siya nitong turuang sumakay sa kabayo. Ang mga panahong kasama siya nito sa paglilibot sa hasyenda. Ang pamamasyal nila sa Disney, sa USA noong nasa 5 baitang siya sa elementarya. Ang masasayang sandaling pinagsaluhan nilang mag-anak. Isang butil ng luhang pumapatak sa tangan niyang sulat ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tiniklop niya iyon at ibinalik sa naninilaw na ring sobre na ipinatong sa ibabaw ng folder na naglalaman ng mga papeles na nagpapatunay sa pagmamay-ari niya sa mga ari-ariang minana mula kay Alfonso. At the back of his mind, parang maririnig pa niyang sinabi ng ama ang huling nilalaman ng sulat. Mahal kita anak, at sana'y mapagbigyan mo ang huling kahilingan ko. Ituring mo na sanang tunay na kapatid si Victor, gaya ng turing niya sa'yo.
Tiniinan niya ang daliri ang mga pagitan ng mga mata upang pigilan ang muling pagbalog ng luha. Huli niyang narinig mula kay Alfonso ang mga katagang "Mahal kita anak" ng araw na ihatid sa huling hantungan ang labi ni Edita. Noong mga panahong kapwa sila nakalugmok sa kalungkutan, noon niya naramdaman ang pagmamahal sa kanya ng ama na inakala niyang inagaw ni Victor. Ngunit nang muli nitong pansinin ang mga pagkakamali niya, nang muli nitong kampihan si Victor sa tuwing nag-aaway silang dalawa, nagbalik ang galit niya sa ama. Tinitikis niya ito hanggang ang paninikis na iyon ay nauwi na sa pagre-rebelde niya. Ngayong wala na si Alfonso, makikipagkasundo man siya o hindi kay Victor, ay hindi na nito malalaman pa. Ngunit magagawa ba niyang biguin ang kahilingan ng isang yumao? Tumayo mula sa kinaupuang sunggal sofa si Ruel at lumapit sa bintana. Hinawi ang kurtina at tinanaw mula roon ang di maliparang uwak na lupaing ngayon ay pag-aari na nila ng kapatid sa ama. Bakit nga ba niya ipagdadamot kay Victor ang karapatan nito sa pagmamay-ari ni Alfonso? After all, kilala ito ng kanyang papa bilang anak at wala rin siyang matandaang masamang ginawa ni Victor sa panahon ng pananatili nito sa asyenda. Sa tuwing ipamumukha niya ang pagiging bastardo nito, wala itong ginawa maliban sa verbal na pagtatanggol sa sarili. Kailanman ay hindi siya ginantihan ni Victor sa mga pisikal na pang-aaping ginawa niya rito at ng kanyang mama. Muling nagpawala ng isang malalim na buntong hininga sa Ruel. Bakit nga ba ngayon lang niya napagtantong tama sa Alfonso nang sabihing siya'y naging sakim at makasarili? At wala na siyang iniisip kundi ang galit sa puso niya na dulot ng pagkakaroon nito ng anak sa ibang babae. Hindi man lamang niya binigyan ng puwang ang puso niya ang pangunawa para sa ama. Hindi man lamang niya sinikap na tanggaping walang kasalanan si Victor na kahit magkaiba ang kanilang mga ina, bunga pa rin sila ng binhing nagmula sa iisang lalaki. Huli na nga ba para itama ang kanyang mga pagkakamali? Hindi pa naman siguro. Pagkatapos magpasalamat kay Nana Esper sa isang masarap na merienda, ay nagpaalam si Marian sa matanda na magpapahangin sa labas habang hinihintay na bumaba si Ruel mula sa kwarto nito. Papasok na siya sa bungad ng hardin na nasa likurang bahagi ng bahay asyenda na may arkong ginagapangan ng halamang kadena. Nang makitang naroon si Victor at tila malalim ang iniisip habang nakaupo sa marmol na garden set, tinangka niyang bumalik upang makaiwas sa lalaki. Ngunit nakita na siya nito. "Are you avoiding me, Marian?" Tanong nito. Umangat ang isang sulok ng labi na tila nanunuya sa kanya. Hindi nagustuhan ni Marian ang paraan ng pagtatanong nito, maging ang aktwasyong bagkus na bumalik sa loob ng bahay ay ipinakita niyang walang dahilan para iwasan niya ito. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Victor, ngunit nanatiling nakatayo sa tapat nito. Nakahalukip-kip na hinarap ang lalaki. "Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideyang yan," aniya bilang sagot sa tanong nito. Kahit sino'y mahihiyang humarap sa taong nakakita sa ginawa nila ng kanyang nobyo sa isang dampa sa gitna ng isang walang katao-taong lugar. Makahulugang sabi nito, may mali siya ang ngiting, hinagod ng tingin ang dalaga. Pinamulahan naman ang mukha si Marian sa tinura nito. Biglang naging defensive. "Wala kaming ginagawang masama ni Ruel. Nang dumating ka, hindi ba? Ano man ang iniisip mo'y nagkakamali ka." "Come on, Marian." Napapalatak na iling nito. "I wasn't born yesterday. At ano man ang ginawa ninyo ng kapatid ko'y nagawa ko na rin sa ibang mga nobya ko." "Bastos!" Galit na bulalas naman niya rito. "Hindi ko akalaing napakarumi pala ng utak mo. Hindi ka magagalit kung hindi totoo." Tila nananadya pang sabi ni Victor. Bagaman nakatikom ang bibig ay humalakhak ang mga mata at talaga yatang naibigang asarin siya nito. "Kaya nga ako nagagalit, Mr. Victor Arcega, dahil walang katotohanan ang binibintang mo." "And you want me to believe that, Marian? Hindi na tayo mga bata. Nasa tamang gulang na kayo ni Ruel. At hindi masama kung subukin ninyong gawin ang ginagawa ng mag-asawa."
Kung ayaw mong maniwala, wala akong pakialam. At pwede ba? Huwag mong itulad sa iyo, Sir Ruel. Dahil hindi siya bastos na katulad mo. At hindi rin ako kagaya ng mga babaeng nakilala mo. Taas noon niyang sabi na naniningkit sa inis ang mga mata niya. Hindi ako naniniwalang may natitira pang berhen sa panahong ito. Pagkasabi niyon ay nagpawala ng isang malalim na buntong hininga ang binata bago nagkibit ng mga balikat. Paano nga bang hindi masasabi ni Victor ang bagay na iyon? Lahat ng babaeng kanyang naging nobya at nakasiping. Bagaman mga dalagay makaranasan na at ikinaiinis niyang lahat na ang mga babaeng kanyang nakarelasyon na minahal din naman niya sa magkakaibang paraan ay hindi na mga berhen. Isa rin sa dahilan kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nag-aasawa. Ang nais niyang pakasalan ay isang babaeng malinis at walang ibang nakaangkin maliban sa kanya. At malungkot mang sabihin, hindi pa niya natatagpuan ang babaeng karapat-dapat sa pag-ibig niya. Sa palagay ko'y wala ng dahilan para patuloy pa ako makipag-usap sa iyo. Nasisiraan ka na yata ng ulo dahil sa mga pinagsasabi mo. Akman nang tatalikod si Marian upang iwan si Victor nang pigilan siya ng lalaki. Huminto siya sa paghakbang, ngunit hindi nilingon pa ito. Mapalad si Ruel kung siya lang ang lalaking nakaangkin sa iyo. Makahulugan na wika naman ito. Nagpupuyos ang kalooban. Malalaki ang mga hakbang na iniwan ni Marian ang bastos na lalaki. Gusto niyang bawiin ang awang nararamdaman niya kanina nang ikwento ni Nana Esper ang hirap na pinagdaanan nito. Hindi niya alam na may pagkabastos pala ang kapatid ng nobyo. Pagkat unang tingin niya rito, mukha namang maginoo at desente. Pero kung sa bagay, kahit kailan hindi mo maaring husgahan ang libro base lamang sa pambalat nito. O bakit ang dali mo naman yata? Tanong ni Nana Esper na naabutan niya sa kusina na nagpupunas ng mga plato at kubyertos. Idinahilan niya sa matandang doon na lamang niya hintayin si Ruel kasama nito. Hindi nag-usisa pa si Nana Esper, ngunit hindi ito pumayag na tulungan niya sa ginagawa nito. Si Victor na mga sandaling iyon ay muling nahulog sa malalim na pag-iisip. Sinadya niyang magpakita ng kabastusan kay Marian upang iwasan siya ng dalaga. Hindi niya gusto ang kakaibang damdaming nararamdaman para kay Marian na nagsimula niyang maramdaman ng una niyang masilayan ang maganda at maamong mukha nito. Kakaiba ang pintig ng puso niya sa tuwing nasa paligid ang dalaga. Hindi maipaliwanag ng pananabik ang nararamdaman niya, dulot ng presensya nito. Kaya anuman ang kahulugan ng damdaming pinupukaw ni Marian sa kaibuturan niya, kailangang putulin hanggang maaga. Nobya ito ni Ruel at ayaw na niyang muling maging kontrabida sa buhay ng kapatid, lalo pa ang agawin ang pinakamamahal na nobya nito. Hindi na isinumbong pa ni Marian kay Ruel ang pamabastos na ginawa ni Victor sa kanya. Ang mahalagay hindi na naulit iyon, pagkat sa nagdaang pang mga araw, ginawa niya ang lahat para iwasan ang lalaki. At napansin niyang ito may umiiwas na rin sa kanya. Isa pa, ayaw niyang maging dahilan ng tuluyang pagkakagalit ng magkapatid. Ang balak na pag-angkin sa kanya ni Ruel na hindi natuloy noong una ay iniwasan din niyang magkaroon ng katuparan ng sumunod na mga pagtatangka nito. Nagmulat sa kanyang mga mata ang pambabastos na ginawa ni Victor. Naisip niyang kailangan niyang panatilihin ang kalinisan ng pagkababae upang kahit papaano'y kanino'y taas noon niyang maipagmamalaking hindi siya katulad ng ibang mga babae, makabago maging ang pananaw sa premarital. Alam niyang nahihirapan si Ruel sa pagmamatigas niya, ngunit pilit pa rin itong inuunawa ang pinanghahawakan niyang prinsipyo na ipagkaloob lamang niya ang sarili sa binata kapag kasal na sila nito. At dahil sa paggalang na ipinapakita nito sa kanya, ay lalo lamang niyang minahal ito. Sa loob na 1 linggong pananatili sa hasyenda, ay nakita ni Marian ang klase ng pamumuhay doon. Tahimik ngunit masaya. At napag-alaman niya mula kay Nana Esper nang pansinin niyang wala siyang nakita isa mang may bahay na gawa sa kahoy na maglibot kasama si Ruel, na ang konkrito ng mga bahay ng mga tauhan sa hasyenda dahil sa kagandahang loob ni Victor. Nang magkaroon ng isang malaking salo-salo para sa mga kasama,
na tradisyonal na ginagawa na pagkatapos ng anihan. Nakita ng dalaga kung gaano kamahal ng mga tao si Victor. Wala siyang narinig buong gabi kundi pawang mga papuri sa lalaki. Maging si Ruel sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig niyang pinuri ang kakayahan ng kapatid sa pagpapalakad ng hasyenda. At nang gabi ring iyon, masasabing naganap ang isang milagro. Pagkat matapos silingin ni Macario at lahat ng mga naroroon na mag-toast ang magkapatid ay walang pag-aatubiling nilapitan ni Ruel sa Victor. Subalit hindi nagtapos sa pagdidikit ng mga baso ang paglalapit ng dalawa. Sa katuwaan ng lahat, una na si Marian ay nagyakap ng buong higpit ang magkapatid. Senyales na tuluyang pagbabati ng mga ito. Sa kagalakan ay napahagulhol pa ng iyak si Nana Esper sa balikat ng asawa nito. Si Tata Ruding naman, tuwang-tuwang, nagpasimulang pumalakpak na ginaya ng lahat sa bandang huli. Nauwi sa magdamag na inuman ang pagbabati ni Ruel at Victor. May kaunting kaba pa rin si Marian sa maaring muling pagkakagalit ng dalawa kapag inungkat ng sinuman sa mga ito ang nakaraan, ngunit hanggang mag-umaga naging mabuti ang pag-uusap ng magkapatid. Kinabukasan ay magkakasama pa nilang dinalaw ang punto ni Don Alfonso at pagkagaling naman sa sementeryo ay magkasamang naglibot sa asyenda si Ruel at Victor. Sinadyang magpaiwan ng dalaga upang bigyan ng pagkakataon na magkasarilinan ang dalawa na parang mga bata ngayon pa lamang tinutuklas ang pag-uugali ng isa't isa. Ngunit kung kailan nagkakasundo na ang magkapatid, ay saka naman dumating ang dalawang kasamahan ni Ruel sa PNP. Ayon sa mga ito'y kailangan bumalik ang binata sa kampo sapagkat may dumating na misyon mula sa nakakataas kasama ang grupo ng mga ito na ipapadala sa Basilan para sa isang anti-kidnapping operation na kinasasangkutan ng dalawang mayamang negosyanteng Taiwanese. Nais tumutol ni Marian pagkat ayon sa mga balitang napapanood niya sa telebisyon at nababasa sa mga dyaryo ay magulo roon. Ngunit alam din niyang kasama sa trabaho ni Ruel ang paghaharap sa panganib at kung talagang desidido na siyang magpakasal sa isang pulis, kailangan ngayon pa lamang ay masanay na siya. "Come back for me, will you?" Aniya nang hindi mapigil ang pagpatak ng luha sa magkabilang pisngi. Nasa kwarto siya ni Ruel at kasalukuyang tinutulungan ito sa pag-iimpake nito. "I will, Marian, at mangako ka ring hindi ka aalis dito. Hihintayin mo ang pagbabalik ko." "Kailangan ba talaga manatili ako rito? Hindi ba nakakahiya kay Victor at sa mga tao rito sa asyenda? Baka sabihin nila, hindi pa tayo kasal ay dito na ako nakatira. Pwede naman akong bumalik sa apartment ko na inuupahan ko sa Maynila, hindi ba?" "Marian, hindi ka na babalik doon. Mas panatag ang loob ko kung alam kong nandito ka. At saka ilang beses mo na ring sinabing binabastos ka ng mga tambay doon. Baka pagbalik mo, kung ano na ang maisipan nilang gawin sa'yo. Hindi ko gugustuhin mapahama ka. I will kill and die for you." Anito at hinaplos ang kanyang pisngi. "Promise, susulat ka kaagad pagdating niyo sa Basilan, okay?" Aniya. Malambing na hinagkan ang palad nito at dinala sa pisngi. "Promise." Ani naman ni Ruel bago buong pagmamahal na hinagkan ang mga labi niya. Kinabukasan bago umalis ay ipinagbilin pa siya ni Ruel kay Victor. Ipinapangako ng binata ang kapatid na kailangang gawin ni Victor ang lahat upang hindi siya mainip sa asyenda habang hinihintay ang pagbabalik nito.